Ito na ang pinale ng aking kwento. Makinig lang muna kayo dyan. Dahil makikipaglaro pa ako sa pumatay sa lolo ko. Papatayin? Huwag kang mag-alala. Darating tayo diyan. Pero sa ngayon, maglalaro muna tayo. At sa bawat tanong ko sa'yo, at di ako kontento sa sagot mo, at hindi maganda sa pandinig ko, bawat parte ng katawan mo ang tatapiasin ko. Halos mapasubsob naman ito dahil sa kawalan ng pag-asa sa buhay. Saan ang grupo mo nagkukuta? Tanong ko, subalit hindi ito sumagot at tila walang naririnig sa aking mga tanong. Saan sabi ang inyong kuta? Muli kong pagtatanong dito, ngunit hindi pa rin kumibo ang lalaki. Matigas ka. Binali ko ang binti ng lalaki at walang awang pinutol. Aray, eto na. Sasabihin ko na. Nasa gilid ng burol sila sa Santa Fe. Ganun ba? Sasagot ka din pala. Papatagalin mo pa. Dahil sa sagot ng lalaki, ay nakuha ko na ang nais kong impormasyon. Kung kaya, ay pinatay ko na kaagad upang mapuntahan ko na ang pinagkukutaan ng mga ito. Mabilis ko nang narating ang bundok ng Santa Fe. Kung kaya, mabilisan kong tinunto ng gilid ng bundok na pinagkukutaan ng mga pumatay sa lolo ko. Nakita ko ang mga ito na nagsasagawa ng mga ritual para sa kanilang kinikilalang Diyos. Habang sa gitna ng pinaiikutan nila ay nandoon ang babae na nakatali upang patayin at ihandog sa Diyos nila. Nang sa tingin ko ay abala ang mga ito, ay ando na ang atensyon ng lahat sa babae upang katayin na ito. At doon na ako nagsimulang umatake. Pasimple akong umatake. Paisa-isa kong pinagpapatay ang mga kaanib ng grupo. Hanggang sa makita ako ng karamihan sa mga ito. At doon ay nakipaglaban na ako ng lantaran. Kalmot dito, kagat doon, at walang katapusang pagsugod hanggang sa kakaunti na lang ang natitirang mga kalaban. Puro dugo na ang katawan ko at halos maligo na nga ako sa dami ng dugo buwat sa mga taong pinagpapatay ko. Mga walang silbi. Ano? Kaya niyo po bang lumaban sa akin? Pangliliit na tanong ko habang tumatawa. At dumadaloy sa bibig ko ang sariwang mga dugo na galing sa aking mga nabibiktima. Sobrang brutal ng gabi ngayon at puro hiyawan at pagmamakaawa ang maririnig sa buong paligid sa mga taong pinagpapatay ko. Nang makita ko ang kanilang pinuno, ay walang awa ko itong pinagpira-piraso hanggang sa magsawa ako sa pagwakwak sa katawan nito. Halos magmamadaling araw na nang malipol ko ang grupo ng mga kulto at halos bumahana ng dugo sa paligid. Hapong-hapuman ako dahil sa pagod. Masaya pa rin ako sa mga nangyari dahil nagawa ko ng maipaghigante
ang aking pinakamamahal na lolo. Kinabukasan ay katakot-takot na balita ang gumimbal sa buong paligid at mga karatig baryo. Ayon sa usap-usapan, na isang grupo raw ng mga kulto ang naubos di umano ng aswang. At dahil sa aking mga narinig, ay napatawa naman ako dahil sa isip ko ay nag-uumpisa pa lang ako sa aking pananalasa. Dahil sa ganoong mga balita, ay nakarating ito sa mga antingero at albularyo. At napagkaisa nila na sugpuin ang aswang na pumapatay at naghahasik ng lagim. At baka pati buong baryo din daw ay pinsalain ito. Dahil sa aking mga nalaman tungkol sa binabalak sa akin ng mga antingero at albularyo, ay natatawa na lamang ako dahil sa alam kong hindi nila ako kayang talunin. Dahil sa bertod na aking tinatangan ngayon. Dahil sa puot at galit ko, dahil sa pagkamatay ng aking lolo, kung kaya napunta sa akin ang bertod na hindi dapat mapunta sa akin. Dahil hindi ko na kayang kontrolin pa ito, sapagkat lubos itong malakas at mapanakop ng katawan at kaluluwa. Dahil sa bertod ay mas nananabik ako sa sariwang dugo at gusto ko pang pumatay ng mas marami. Sakto, malaki ang buwan mamaya, mas malakas ako, kaya siguradong marami akong mabibiktima mamaya. Dahil sa bertod na nasa aking katawan, kung kaya mas nasasakop na ako ng kasamaan at hindi ko na makontrol ang aking sarili at katawan na maghasik ng kasamaan at mambiktima. Pagdating ng takip silim, ay nag-aabang na nga ako upang mambiktima at maminsala. Kinagabihan ay naminsala nga ako sa buong baryo at halos ubusin ko ang mga naninirahan dito dahil sa pagkasabi ko sa dugo na para bang di ako makontento. Kinabukasan, katahimikan ang bumalot sa buong baryo at puro pagluluksa ang nangyari dahil sa pananalasa na idinulot ko. Ganyan nga, magluksa kayo tulad ng sakit na nararanasan ko. Ngunit lingid sa kaalaman ko ay nagsasagawa ng pulong ang mga antingero at albularyo kung paano nila mapapatay ang aswang na naghahasik ng lagim sa aming baryo. Kung kaya, agad naman akong pinuntahan nila inay kasama ng aking mga tita upang sabihin sa akin ang mga balita. Bakit kayo nandito, inay? Anak, tama na yan. Baka mapano ka pa. Ngayong nasa akin ang bertod, bakit ako matatakot? Anak, makinig ka. Kalat na sa buong baryo ang pinaplano sa iyo ng mga antingero at mga albularyo. Wala akong pakialam, inay. Kahit magsama-sama pa silang lahat, sa taglay kong lakas, ay walang kahit sino sa mga kalaban ko ang makakapantay sa taglay kong kapangyarihan. Uubusin ko silang lahat. Buong lakas kong sambit kila inay. Dahil sa sobrang tiwala ko sa aking tangan, ay wala nang nagawa pa ang aking ina at ang aking mga tita. Umuwi silang bigo na makumbinsi ako na tumigil na sa pananalasa at hinayaan na lamang nila ako sa nais kong gawin. Bago magtakip silim, ay nagumpisa na nga akong sumalakay muli sa aming baryo.
May masarap akong naaamoy ah. May buntis akong naamoy. Ngunit ang hindi ko alam, napatibong na pala sa akin niyon ang mga kaaway. Mga kasama, papalapit na dito sa bahay ni Marta ang aswang, kaya magsihanda na tayo. Rinig kong sambit nito sa kanyang mga kasamahan kung kaya napagalaman ko na may mga kalaban na palang nag-aantay sa akin sa bahay ng buntis. Mga hangal, ano nga akala niyo sa akin? Madali niyo akong magagapi. Bulong ko sa aking sarili habang patuloy kong naririnig ang mga ito. Maya-maya pa ay narinig ko pang may nagsabi na wala pa raw ang mga antingero, kung kaya mas natuwa ako sa aking mga narinig. Hayaan mo na sila. Sigurado naman nasusunod sila sa napagkasunduan. Basta ang mahalaga, ang makapaghanda na tayo sa paparating na panganib. Ikaw pala ang nangunguna ha? Kawawa ka lang. Dahil ako ang nakabangga mo. Maya-maya pa ay lumapit na nga ako sa bahay ng buntis upang magmatsyag kung paano ito makukuha. Sakto. Sarap na sarap ang buntis sa kanyang pagtulog. Alam kong may mga albularyo sa loob, kaya hindi ako dapat magpadalos-dalos. Lulusubin ko sila at uubusin bago ko lantakan ang buntis na ito. Dahil sa hindi ko naman mabibiktima ang buntis, dahil sa may mga kalaban akong nag-aantay sa akin, kung kaya walang pag-aatubili akong nakipaglaban sa mga albularyo. Mabilisan naman akong umatake sa mga kalaban. At dahil sa pambihirang bilis at lakas ko, ay pakunti ng pakunti na lang ang natira sa mga albularyo. Hanggang sa ang namumuno na lang nila ang natira. Ano albularya? Handa ka na bang mamatay? Patayin mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Alagad ng kasamaan. Dahil sa sinabi ng albularya, ay biglang nagpintig ang tenga ko at galit na sinugod ang albularya. Kalmot dito, kalmot doon ang ginawa ko sa albularya na yon. Hanggang sa mga paluhod na ito sa lupa. Halos maghingalo naman ang albularya sa lalim ng kalmot at pinsala na aking ginawa. Nang sasaksakin ko na sa puso ang albularya, ay bigla akong natigilan dahil di ako makakilos. Namanhid ang buo kong katawan. Ano aswang? Sa tingin mo ba makakaya mo kami? Huwag mo akong maliitin, baguhang albularya. Dahil ikaw ang uunahin ko. Sambit ko habang sinisikap ko na makagawa ng paraan upang makakilos ng maayos at mabasag ang kanilang mga pamako na ginawa sa akin upang tuluyan ko ng hindi maigalaw ang aking katawan. Buwisit, nalinti ka na. Sumuko ka na aswang, dahil wala kang laban sa amin. Lapastangan. Pag ako ang nakawala dito, puputulin ko ang tila mo at pagpipira-pirasuin ko ang mga katawan mo. Kung magagawa mo, kaso mukhang hindi mo na kaya pang maigalaw ang mga katawan mo. Sambit nito sa akin upang mas lalo pa akong magalit at maasar sa kanya. Maya-maya pa ay nakita ko na ang grupo ng mga antingero
na nag-uusal upang pahinain ang aking kapangyarihan at mawalan ako ng lakas upang makipaglaban. Ngunit talagang malakas ang bertod kong tangan, kung kaya't kahit papaano ay nababasag ko ang kanilang mga usal na pamako sa akin. Ngunit nang makita ng antingero na unti-unti nang nanghihina ang kanilang usal na pamako, ay walang pagdadalawang isip na sumugod ito sa akin. Dahil sa ginawa ng mga antingero, ay nagtamwa ko ng pinsala sa katawan. Ngunit hindi iyon naging dahilan upang ako ay magpatalo. Ngunit sa dami nilang nag-uusal ng pamako sa akin at pagbigkas ng mga buhay na salita, ay nanghina ako. Hanggang sa nagawa na nga nilang madakip ako. Subalit ang hindi nila alam na napapaligiran na pala sila ng aking ama at ng aming mga angkan. Walang ano-ano ay sumugod ang aking ama at iba pa nitong mga kasamaan upang iligtas ako. Renato, tumayo ka. Kaya mo yan. Itay, bakit pa kayo nandito? Baka mapapano ka lang. Huwag kang mag-alala, anak. Magtiwala ka lang. Nang makabawi na ako ng lakas, ay agad kong sinugod si Sedeng. At dahil sa hindi niya inaasahan ang aking pag-atake, ay matagumpay kong naibaon sa kanyang dibdib ang aking mahahabang mga kuko, dahilan upang siya ay bawian ng buhay. Yan ang nababagay sa iyong mayabang ka. Sambit ko dito habang nakikita ko itong binabawian ng buhay dahil sa pagbaon ko ng aking kuko sa dibdib nito. Nagpatuloy ang paglalaban ng mga antingero laban sa aming angkan hanggang sa medyo nagiging dihado kami sa mga kalaban. Kaya naman, nilapitan ako ng aking ama upang kuhanin sa katawan ko ang bertod. May inusalang ito at sa isang saglit ay naisuka ko ang bertod na iyon at agara namang nilunok ng aking ama, dahilan upang mas lumakas siya at magtaglay ng higit na kapangyarihan. Napaluhod naman ako sa pagkuha sa akin itay ng bertod. Dahil sa tila tinanggalan ako ng lakas ay bigla na lamang akong nanglambot at wala ng kakayahan pang lumaban. Okay lang yan, anak. Magtiwala ka na lang sa tatay mo. Kayang-kaya niyang talunin ang mga kalaban. Opo, inay. Alam kong may dahilan ang pagkuha sa akin itay ng bertod. Pinanood ko naman ang itay sa pakikipaglaban sa mga antingero. At doon ko nalaman na hindi pala basta-basta ang bertod na kinaiingatan ng aming angkan. Habang patuloy sa pakikipaglaban si itay, ay hindi siya tinatabla ng kahit na anong klase ng itak o patalim dahil sa taglay na kabal ng bertod. Doon ko rin napag-alaman na mapipigilan din pala ang kahinaan ng bertod sa pamamagitan ng puder sa katawan nang gagamit nito, kung kaya hindi umuobra ang mga usal at orasyon ng mga antingero sa aking ama. Bukod rito, dapat alam mo rin kung paano kontrolin ang bertod sa halip na ikaw ang kontrolin nito. Nang sa gayon ay hindi nito makukuha ang iyong katawan at kaluluwa upang maging alipin ito. Nay, ang galing naman po ni itay gumamit sa bertod. Oo, Renato. Pinaghandaan na ng ama mo ang bertod na yan kung paano gamitin ang hindi pangungunahan ng kapangyarihan ng bertod. Kaya pala, kahit hangan na itay ang bertod, parang alam niya pa rin kung paano ito kontrolin. Oo, anak. Dahil kung ibang tao ang magtatangan nito,
At walang alam, siya ang kukontrole ng bertod na yan. Nagpatuloy pa nga si Itay sa pakikipaglaban sa mga antingero. At dahil sa kaya ni Itay na pangibabawan ng kapangyarihan ng bertod, ay madali niya itong napasunod at nagagamit ng maayos. Dahil sa ginawa nga ng aking ama, ay walang kahirap-hirap niyang natalo ang mga antingero at nailigtas ako sa posibleng kapahamakan. Ayaw naman talaga ni Itay ang pumatay ng mga tao. Subalit hindi niya rin maaaring pakawala ng mga ito nang sa ganon ay wala nang magtangka pa sa aming angkan. Ilang minuto pa ang nakalipas at naubos na nga nila Itay ang mga kalaban at umuwi na kami sa aming bahay upang makapagpahinga. Nay, ang bertod po ba, hindi na iyon makukuha pa sa katawan ni Itay? Maya-maya lang anak, iluluwa din ito ng iyong ama. Mas mabuti pa siguro Inay kung diyan na lang yan kay Itay. Nang sa ganon, hindi na ako muling matukso pa ng bertod na yan. Alam mo anak ang totoo, ang bertod na yan ay hindi mo maaring tanganin ng matagal. Dahil para yang lason sa iyong katawan na kahit anong galing mo sa pagkontrol dito, balang araw, ikaw pa rin ang kukontrolin nito. Ganun po pala yun ay. Ngayon po mas naunawaan ko na po ng maayos. Maya-maya pa, ay nakita ko si Itay na may bit-bit na itim na manok at walang kaabog-abog na pinugutan nito ng ulo. At ang dugo nito ay ipinatulo sa lupa at gumawa ng mga simbolo gamit ang dugo ng manok. Nang matapos na ito sa paggawa ng simbolo, ay saka ito pumasok sa gitna ng simbolo at lumuhod habang nag-uusal ng mga orasyon. Nay, ano po ang ginagawa ng Itay? Iyan ang sinasabi ko sa iyo kanina anak, na kailangan ding ilabas ang bertod upang hindi ka nito malason. Bakit po may paorasyon pa Inay? At pasimbolo pang ginagawa? Kailangan yan anak, dahil ang bertod ay kumapit na ng gusto sa katawan ng Itay mo. Hindi ito basta-basta matatanggal kahit na ang mga albularyo. Dahil kaunting pagkakamali mo lang, buhay mo ang kapalit nito. Natakot naman ako sa aking narinig. Ibig sabihin, ang ginawa ni Itay sa pagkuha sa akin kanina ng bertod ay parang ibinuwis niya ang kanyang buhay upang mailigtas lamang ako. Habang patuloy kong tinitingnan ng aking ama, ay lubos akong naawa rito sapagkat hindi rin pala madali ang kunin ng bertod sa katawan. Nakita ko ito na habang patuloy sa pag-uusal ay nilalabasan na ng dugo sa kanyang bibig. Tila baga nakikipaglaban sa bertod upang tuluyan nitong lumabas sa kanyang katawan. Inay, ang Itay po. Hayaan mo lang anak ang Itay mo. Magtiwala na lang tayo sa kanya na magagawa niya. Nay, bakit po kanina nang kunin ni Itay sa akin ay ang bilis niyang makuha ng walang kahirap-hirap? Hindi siya nahirapan sa iyo anak, dahil nag-usal siya ng pakikipagkasundo sa bertod, kapalit ng katawan niya na maaring paglipatan ng bertod, kung kaya't mabilis niya itong nakuha sa iyo. Mas naunawaan ko pa ang lahat-lahat dahil sa pagpapaliwanag ng Inay. Kaso nga lang, dahil sa wala namang ibang paglilipata ng bertod, kung kaya't mahirap na ito ni Itay na mailabas. Nakikita ko na ang Itay na halos sumusuka na ng dugo at patuloy na ito sa panghihina. Ilang sandali pa ay tumingin sa amin si Itay at sa isa pa nitong pagbigkas ng usal ay tuluyan ang sumabog ang puso nito. Dahilan upang mabilisan nitong mawala ng buhay.
Tama kayo nang narinig. Namatay nga ang itay sa pagsagip sa aking buhay upang hindi na lubos makontrol ng bertud. Subalit ang kanyang ginawa ang siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang mailibing na ang itay at dahil sa mga nangyari ay umalis kami ni inay at ng aking angkan sa aming baryo at nagpakalayo-layo. Humanap kami ng angkop na lugar na makapanirahan kami ng tahimik at walang gulo. Bilang bagong supremo sa aming angkan, dahil sa pagkawala ng aking ama, mahigpit kong ipinagbabawal ang pangbibiktima ng mga tao upang hindi na muling maulit pa ang aming mga naranasan. At kahit na kailan ay mahigpit kong ipinagbabawal ang paggamit sa bertod na kinaiingatan ng aming lahi. Wakas.